Wala silang RFID pero dumadaan sila sa mga RFID lanes. Yun po ang nangyayari. Tapos meron man, dumadaan sila pero insufficient ang load naman po nila. Kaya abala. Sa kabila ng pagsusulong ng contactless payment sa mga toll plaza, problema pa rin ang mga motorista na walang radio frequency identification o RFID stickers o kaya ay insufficient ang balanse. Ayon sa management ng South Luzon Expressway, ito ang kanilang karanasan sa holiday exodus sa mga motoristang dumadaan sa SLEX na pauwi ng mga probinsya. Sa ganitong pagkakataon, nagbubukas ng barrier sa mga toll plaza para padaanin muna ang mga sasakyan na may issue ang RFID. Kahit palagpasin sila, hindi libre ang bayad sa toll dahil sisingilin pa rin sila ng cash. Kapag talagang humaba po yan, pinapa-free flow na namin yan. Activity na po yan natin sa mga toll gate. Ayon sa SLEX, nagdagdag sila ng mga ambulant tellers para mapabilis ang proseso sa mga nagbabayad ng cash sa toll plaza. Samantala, isang aksidente naman ang nangyari kanina sa North Luzon Expressway o NLEX. Bandang alas 9 ng umaga, isang minibus ang tumagilid sa expressway sa bahagi ng Mexico, Pampanga. Ay, daua palit! Ay, grabe, daua palit, grabe. May mga palit! Ay, may mga tao pa. Sa video ng netizen na si Jelay, makikita na isang pampasaherong modern jeep ang naaksidente at meron itong ruta mula Apalit hanggang Dao, Pampanga. Sa isa pang video ng netizen, makikita ang nakatagilid na minibus, gayon din ang mga biktima na ang ilan ay mga bata. May plakang NGN 967 ang minibus at nakapangalan sa 3 Big Boys Transport Cooperatives. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.